Ako po'y taos pusong bumabati po sa inyo ng isang masaya, isang masagana at isang mapagpalang araw po sa ating lahat saan man tayo naroon ngayon, ano man ang ating ginagawa. Narito po muli tayo mga kapatid sa ating online service. No? At inaanyayahan ko po kayong lahat mga kapatid na naway bigyan natin ng oras ang ating pakikinig sa salita ng Diyos. Sumandaling tumigil po muna tayo mga kapatid sa ating mga ginagawa. Amen. At bigyan natin ng galang ang kanyang mga salita. Amen. Sa araw na ito mga kapatid, ang ating topic, amen, ang ating pag-aaralan ngayon ay mula sa 1 Peter chapter 5 verses 6 to 7. Amen. Ang ating pong topic ngayong araw na ito ay pinamagatan nating dependence on God. Amen. Basahin ko po ang ating scripture mula sa 1 Peter 5, 6 to 7. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Amen. Pagpalain po ang Kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin. Maraming salamat po Ama sa araw na ito, O God, sa mga sandaling ito, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na basbasan mo nga po ang iyong mga salita. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin, Lord God. Ikaw nga po, Panginoon, ang siyang magsalita, Lord God, sa aming kalagitnaan. Dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang aming makasama sa mga sandaling ito, Panginoon. Lord, ingatan mo, Panginoon, ang bawat sa Panginoon. Bigyan mo kami ng spiritual ears, spiritual eyes. Bigyan mo kami ng knowledge and wisdom, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon, ang iyong mga nais na iparating sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko, Panginoon, na i-bless mo ang bawat makikinig. At ganun din, Panginoon, sa iyong lingkod, Ama. Pakabalutin mo nga po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo, Lord God. No, Panginoon, ikaw ang siyang magsalita para sa akin, Lord God. Wala akong magagawa, Panginoon, kung wala ka sa akin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maitaas at hindi ang sino man, Lord God. Gamitin mo nga ako, Panginoon, upang maiparating ang iyong mensahe sa araw na ito. Maraming salamat, Ama. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Matagal-tagal nang nakararanas ng matinding pagsubok ang ating buong mundo. Amen. Ang sanlibutan. Dahil sa patuloy na lumalaganap na coronavirus. Marami ng kaganapan ang hindi natin inaasahan. Ang iba sa atin natigil sa trabaho. No? Yung iba sa atin walang sahod. Maraming mga kababayan natin ng isa at sa ating mga kapatiran ang napauwi ng biglaan. Meron ding mga kababayan na na-infect ng virus. May mga mahal sa buhay ang nawala. Maraming kumpanya ang nagsara. May mga naabutan ng lockdown sa kanilang mga worksite sa Pilipinas. At maraming mga activities, mga naantala, nawala, natigil ang mga gatherings, na pinagbawal mga pagtitipon. Isa na nga dito ang ating gawain, amen. Pagtitipon sa ating simbahan. At isa nga tayo mga kapatid sa mga apektado. Sigurado natatanong natin sa ating mga sarili, ito bang lahat ay kalooban ng Diyos?
Kaya nga sabi ng salita ng Diyos sa 1 Peter 5:6-7, pasakop tayo sa Diyos at ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga kabalisahan. Maaring nababalisa tayo o nag-aalala sa mga nangyayari sa ating paligid. Amen? Sabi nga ng Kanyang salita, magtiwala tayo. Amen? Last Friday na napag-aralan natin about trusting God, yung pagtitiwala sa Kanya. Last nating pinag-aralan sa book of Luke 12 na huwag kang matakot dahil huwag tayong mag-alala dahil higit pa tayo sa mga maya. Amen. Ito'y parang continuation lamang ng mga kapatid ng ating pinag-aralan last time about sa Luke 12. Na huwag tayong matakot, umasa tayo sa Diyos. Sabi nga ng Proverbs 3, chapter 5, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Nag-worry tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. Meron ngang isang viral ngayon mga kapatid sa Pilipinas. Alam ko na halos lahat tayo ay napanood nito. Mayroong isang sikat na artista sa TV Sikat na sikat 'yon. Sikat na nga siya, mas lalo pa siyang sumikat dahil sa ginawa niya. Dahil nagsara yung kumpanyang pinagtatrabahuan niya. At nagsalita. At ang masakit pa at ang masama pa naghamon pa ng basagan ng mukha. Masyado siyang nag-alala o masyado siyang nabalisa dahil wala na siyang trabaho, natigil ang kanyang trabaho, Wala na daw siyang ipapakain sa kanyang pamilya. Makikita natin dito na ginamit ng tao ito ang sariling karunungan. Amen. Makikita natin dito kung ano yung naging kung paano hinandle ng taong ito ang kanyang sitwasyon sa oras ng pagsubok. Ginamit niya ang kanyang sariling karunungan. Bilang mga nakakilala kay Kristo Jesus, amen, paano natin i-handle ang ating mga worries, ating mga pagsubok, ang ating mga pinagdadaanan sa mga sandaling ito? Na halos lahat naman tayo mga kapatid ay talagang namang nakakaranas ng matinding pagsubok, Hindi lang sa bansang Pilipinas, hindi lang sa Saudi, kundi lahat sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Paano natin i-handle ang mga worries natin? Umasa sa Diyos. Amen. Ang pagdidepende sa Diyos sa isang katangian na taglay bilang isang nakakilala kay Kristo o tinatawag nating mga Christian. Ayon sa James 1:5, Santiago 1 chapter 1 verse 5, sa Diyos tayo umaasa ng karunungan. Bilang mga Kristiyano, di tayo dapat umasa sa sarili nating karunungan, gaya ng ginawa ng isang tanyag na aktor. Ayon sa awit 104:27, tayong lahat ay umaasa sa Diyos. Umaasa sa mga pagkain, umaasa sa anumang kailangan natin. At itinuturo pa rin ng awit, chapter 18, verse 2, ang Panginoon ang ating bato, ang Panginoon ang ating matibay na muog, at ang Panginoon ang ating tagapagligtas. Amen.
Ngunit ang pagdidepende sa Diyos ay hindi ibig sabihin na di na tayo kikilos. Amen? O kaya naman kikilos tayo na parang walang alam. Hindi nga porket sabihin natin na may pag-asa tayo sa Diyos, ano? Nakadepende tayo sa Diyos, ay hindi na tayo gagawa ng hakbang, hindi na tayo gagawa kikilos, ano? Kasi kung isipin natin na bahala na ang Diyos sa akin, mali. Amen? No amen. O bahala ang Diyos sa atin, pero anong gagawin ng Diyos kung hindi ka naman kikilos? Umasa tayo sa Diyos ng may karunungan. Amen? Sa Mateo chapter 4, 5 to 7, pinatunayan ni Jesus na hindi kailangang tumalon mula sa tuktok ng templo upang patunayang umaasa siya sa Diyos. Magtitiwala tayo sa Diyos, ngunit huwag nating subukan ng Diyos. Amen? Magkaiba, kapatid, yung may tiwala sa Diyos at pagsubok sa Diyos. Amen? Ngayon, paano ba tayo dapat umasa o dumepende sa Diyos bilang mga nakakilala kay Kristo? Ayon sa aking pagbabasa, mga kapatid, meron akong mga natutunan dito, amen, o na research kung paano daw tayo dapat umasa o dumepende sa Diyos. Maaring alam na natin ang mga bagay-bagay na ito, ang mga hakbang na ito, pero minsan kasi nakakalimutan natin ang Panginoon. Masyado tayong nag-worry. Kaya nga nandito tayo, mga kapatid, upang paalalahanan ang isa't isa. Nandito tayo, mga kapatid, upang magpalakasan at paalalahanan upang sama-sama nating malampasan ang mga worries natin, ang mga pagsubok natin ito, ang mga kabalisahan natin sa ating buhay. Amen. Number 1, kung paano tayo umasa sa Diyos. Ang pinakauna, mga kapatid, ay ang panalangin, ang prayer. Sa panalangin, dito natin nagagawa paghingi sa Diyos. Yung mga prayer request natin. At pag nananalangin tayo, mga kapatid, pinapakita natin ang ating paggalang sa Diyos. Amen. Ang prayer is the way, ito yung paraan para tayo makipag-usap sa Diyos. At ito rin ang paraan upang lalong tumibay ang relasyon natin sa Diyos. Paano nga ba tumitibay ang relasyon ng isang magkasintahan? Amen. O isang mag-asawa, o isang mag-partner? Ito yung regular na pakikipag-usap sa isa't isa. Sa ating mga mahal sa buhay sa Pilipinas, kung paano ba tumitibay ang ating relasyon sa isa't isa sa kanila. Ito yung regular na pakikipag-usap, regular na komunikasyon, pagtawag sa kanila, Ganun din, mga kapatid, yung relasyon natin sa Diyos. Mapagtitibay natin ang ating relasyon sa Kanya sa isang regular na pananalangin, na isang paraan para tayo makipag-usap sa Diyos. At kapag nananalangin tayo, nagpapakita tayo ng pagsuko sa Kanya. Amen.
na sa Kanya lamang tayo umaasa, na sa Kanya lamang tayo dumedepende. Pero minsan may mga tao, mga kapatid, na sa kabila ng mga pagsubok na kanilang nararanasan, matigas pa rin ang kanilang mga puso. Dumedepende pa rin sila sa kanilang mga sariling karunungan. Ayaw nilang tumawag sa Diyos. At meron ding mga tao na kung kailan nakararanas ng pagsubok, saka lamang makakaalala sa Diyos. Yun ang ayaw ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Kung may kailangan lang tayo, saka lang tayo tatawag sa Kanya. Di ba masakit? Halimbawa sa atin, meron tayong isang kaibigan na nangamusta, nakibalita, pero matagal naman kayong hindi nag-uusap. Kumusta, friend? Kumusta? Kaibigan, anong balita? Sumagot ka naman, friend, kumusta? Ito, mabuti naman, ayon ng Diyos, awa ng Diyos. Anong balita sa'yo? Buti nakaalala ka. Sumagot, oo nga eh. Kasi may problema ako eh. Kailangan ko sana ng ganitong halaga. Baka meron ka dyan. Mga ganong pangyayari, di ba? Para namang ang sama ng dating. Tsaka mo lang maalala ang isang tao, mayroon tayong kailangan sa kanya. Anong mararamdaman natin, mga kapatid, di ba? Marami naman tayong mga nababalita ang mga ganong pangyayari, Kung sa Diyos yun, mga kapatid, masakit talaga. Hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Na in times of sa oras ng tayo'y sagana, sa oras na tayo masaya, na malakas, hindi natin siya naaalala. Pero ngayong may mga problema tayo, tsaka lang natin siya maaalala. Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, lagi tayong makipag-usap sa Kanya. Lagi tayong tumawag sa Kanya, may kailangan man tayo o wala. Ang gusto ng Diyos ay regular tayong makipag-communicate sa Kanya, amen? Bilang pagpapakita ng pagpapasakop sa Kanyang kapangyarihan at pagtitiwala. Ayon nga sa ating scripture, sa 1 Peter 5:6-7. Pasakop tayo at magtiwala sa Kanya. Amen. Ang pangalawa, kung paano tayo umasa o dumepende sa Diyos, igalang ang Kanyang mga salita. Igalang ang Biblia. Sa mga nakaraang mga meetings natin, naituro na sa atin ng ating mga pastor, kung ano ang Biblia sa ating buhay. Hindi lang ito basta libro, Hindi lang ito basta aklat, kundi ito ang manual ng ating buhay. Amen. Kung yung mga gamit natin, yung mga electronics natin, yung mga appliances natin, may mga kasamang booklets, may mga kasamang brochures, nakapaloob doon kung paano gamitin, kung paano ganyan, upang hindi madaling masira, kung paano linisin, kung paano ayusin. Nakapaloob doon sa isang
pamphlets, nakasama ng isang appliances, isang bagay, isang electronics na ating binili. Ganon din mga kapatid sa atin, na ang Biblia, ito ang manual na ang ating buhay. At dahil tayo nilikha ng Diyos, upang tayo ay gumana ng maayos, kailangan din natin ng manual. At ito nga ang kanyang mga salita. Ito nga ang Biblia. Nakasulat dito mga kapatid ng mga halimbawa, ang mga payo, mga dapat taglayin ng isang Kristiyano, kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. At nakapaloob din doon dito mga kapatid sa kanyang mga salita, ang kanyang mga pangako. At kung lagi nating binabasa ang ating manual mga kapatid, ayon sa Book of Joshua 1:8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na iyon, dilidilin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasulat doon. Sa gayon, giginhawa ka at magtatagumpay. Amen. Ito ang magtuturo kung ano ang dapat nating gawin kung tayo ay nawawala na sa tamang landas. Kung nakalimutan natin ang dapat gawin sa isang sitwasyon tulad ng mga panahon ngayon, amen, basahin natin ang ating sariling manual. Di natin alam ang gagawin at nababalisa. Malalaman ba natin ang dapat nating gawin tulad ng sinasabi ng 1 Peter 5? Kung wala ang Biblia, kung wala ang manual natin. Malalaman ba natin na sinasabi pala ng Diyos na in times of trouble, sabi niya, pasakop kayo at magtiwala sa kanyang kapangyarihan. Amen. Ang pangatlo mga kapatid, gawin ang tama. Teka. Paano ko malalaman kung ano ang ginagawa? Kung ang ginagawa ko ay tama o mali? Ang isa sa pagtitiwala sa Diyos ay ang paghingi ng karunungan. James 1:5, ngunit ang kulang ng karunungan ay humingi sa Diyos at siya'y bibigyan. Hindi natin malaman kung tama o mali ang ating gagawin. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Gawin natin ang alam nating tama at hayaang ang Diyos ang magsasabi sa atin na tama yan, na tama ito kung ano ang resulta ng ating ginawa. Huwag tayong matakot sa kung ano ang resulta ng desisyong gagawin natin. Kung mag-fail ba tayo, magtatagumpay. Huwag tayong matakot mga kapatid na gawin ang alam nating tama. Dahil kung tunay tayong nagtitiwala sa Diyos, di tayo dapat takot sa kung ano ang kalalabasan ng ating gagawin. At di tayo bibiguin ng Diyos sa kanyang mga pangako sa atin. Ano man ang maging resulta, maganda man o hindi, para sa atin, ito'y kalooban ng Panginoon. Ngunit kung tunay tayong umasa sa Diyos, lahat ng gagawin natin ay tagumpay para sa Kanya. Di man maganda ang resulta para sa atin, sa desisyon o sa isang hakbang na ginawa natin, hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kaya sa isang bagay na ginawa natin ay nag-fail tayo, maaring may inilaan ng Panginoon na mas maganda pa kaysa sa ginawa natin. Kaysa sa ginawa natin na nag-fail tayo, na hindi tayo nagtagumpay.
nag-fail man tayo, hindi man tayo nagtagumpay, may inilalaan ang Diyos na mas magandang oportunidad para sa atin, mga kapatid. Amen. At ang pang-apat, kung paano tayo umasa sa Diyos. Be a living sacrifice. Maging handog na buhay. Romans 12, chapter 1, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Bilang isang Kristiyano sa panahon ngayon ng mga pagsubok, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Kailangan natin maging handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Panatilihin nating mamuhay ng may kalinisan upang mabatid natin ang Kanyang kalooban. Isuko natin ang buong buhay natin, isuko natin ang sarili nating pride sa Kanya. Manatili tayo sa Kanyang presensya. Bagamat wala tayong mga pagtitipon upang magpalakasan, maaari ba nating isakripisyo ang oras natin sa ating online service? Amen. Upang di tayo manghihina, pakalakasin natin ang isa't isa. Sacrifice natin ang oras natin sa ating mga kapatiran na kahit online lang tayo nagkakatipon-tipon. Hindi natin alam, mga kapatid, na ang nararanasan ng bawat isa sa atin. Amen. Kasi nga, hindi naman tayo nagkikita-kita, hindi tayo nagkakamustahan, hindi na tayo malimit magkausap. Hindi natin nalalaman kung ano yung mga dala-dala ng bawat isa sa atin. Kaya pwedeng isuko natin ang ating mga oras. Every online service. Alam ba natin, mga kapatid, na ang simpleng pag-agree sa mga prayers ng bawat isa ay napakalaking impact yun, ano? Napakalaking magagawa ng pag-agree natin sa isang prayer ng bawat isa sa atin. Nakikita yon ng Panginoon na it means nagkakaisa tayo para sa gawain ng Panginoon. Nagkakaisa tayo para sa isang panalangin ng ating kapatid. It means sinasacrifice natin yung oras natin, yung konting oras natin. Dahil yun ang ibig ng Panginoon. Yun ay nakakalugod sa Panginoon. Yung sama-sama tayong nagsasakripisyo ng oras para sa Kanyang gawain. Nakikita ng Diyos ang yung sakripisyo, no? Yung sakripisyo natin para sa Kanya. Sinasantabi natin ang ating mga personal na gawain para sa gawain ng Diyos online. Nakikita niyang lahat yun, mga kapatid. Kung naman ang ginagawa natin ngayon, nakikita niya. At habang natututo tayong magsakripisyo, nalalaman natin ang katotohanan ayon sa 2 Corinthians 12:10. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Marami sa atin ang nanghihina sa pananampalataya, ngunit nandyan si Kristo. Siya ang nagpapalakas sa atin. Amen. At ang panglima, malapit na po tayo, mga kapatid, manatili kay Kristo. John chapter 15 verse 4, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo.
Nais ng Diyos na sa Kanya lang tayo aasa. Siya ang tunay na puno ng ubas at tayo ang Kanyang mga sanga. Anumang pagsubok, mga kapatid, manatili tayo sa Kanya. Amen. Wala tayong magagawa kung tayo ay wala sa Kanyang presensya. Di tayo nabubuhay bilang mga sama kung wala tayo mismo na nakaugpong sa puno. Kahit anong gawin natin, gamitin man natin ang ating sariling karunungan, di tayo magtatagumpay sa pagsubok kung wala tayo sa Kanya. Di tayo uusbong kung wala ang puno na nakatanim sa lupa na siyang kinakapitan ng Kanyang mga ugat. Manatili kay Kristo. Huwag nating hayaan na mahiwalay tayo sa puno. Amen. At ang pang-anim, refuse to worry, huwag mag-alala. Ang pang-anim at panghuli, mga kapatid, huwag mag-alala. Balik tayo sa scripture ng 1 Peter 5 verse 7. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkup sa inyo. Amen. Ang pag-aalala ay pagdududa sa Diyos. Pag nag-worry pala tayo, mga kapatid, sa mga nararanasan natin, in times na nababalisa tayo, masyado nating iniisip ang ating mga problema, ang ating mga pagsubok, nagdududa daw pala tayo sa Diyos. Kawalan ng tiwala sa Kanya. Kaya bilang mga nakakakilala kay Kristo, di tayo dapat mabahala, di tayo dapat mabalisa. Amen. Tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Nais lang ng Diyos na tayo ay matutong manalangin, matutong tumawag sa Kanya, magpasakop sa Kanya, magbabad sa Kanyang salita, upang malaman natin ang manual ng ating buhay at magtagumpay. Nais ng Diyos na manatili sa Kanya. Nais ng Diyos na gawin natin ang tama. Nais ng Diyos na maging handog tayong buhay. Mahal tayo ng Diyos, amen. Nais ng Diyos na sa Kanya lang tayo aasa at di niya tayo pababayaan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Naway may natutunan po tayo sa oras na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat sa Kanyang mga salita. Manalangin po tayo, mga kapatid. Mahal naming Ama, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong presensya, sa aming kalagitnaan. Kami labis na nagagalak sa aming mga natutunan, narinig na mga salita mo. Patuloy mo po kaming gabayan, O Diyos, upang lalo pa kaming matutong umasa sa iyo at di sa aming sariling karunungan. Dalangin namin na malampasan namin, and we claim the victory upon the victory, Lord God, sa aming mga pagsubok. Patuloy po namin itinata sa iyo ang aming gawain, ang The Lord's Harvest Fellowship International Ministry, ang aming mga magulang, kay Pastor Roland at kay Tita Flor. Patuloy mo po silang bigyan ng wisdom and knowledge, Lord God, at ingatan sa lahat ng oras. We pray, Father God, that you will continue to bless each and every one of us. Bless Kuya Yuli and Ate Kia. And bless the whole family
of the Lord's Harvest Fellowship International Ministry, at sa lahat ng aming mahal sa buhay sa Pilipinas, saan man sila naroon ngayon, Panginoon, sa aming mga kapatid na nasa Pilipinas, saan man naroon ang aming mga kapatiran ngayon, balutin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng iyong banal na dugo, Lord God, upang maiwasan at mailayo kami sa banta ng virus at sa lahat ng anumang palaso ng kaaway. Maraming salamat po, Ama. Kayo lamang ang aming pinapapurihan, pinapasalamatan. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, taga Nazaret. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Pagpalain po tayo nawa ng ating Panginoon. God bless. Amen.